itong laban ni Meow Meow ay ginto na masasabi. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit naging ginto ang laban niya na ito. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Napalaban na naman, napasalang itong si Woman Grandmaster and International Master Lu Miaoyi, si Meow Meow. Nakakalmot ba siya dito sa Chess Kids Under 16 Group A? Yan ang aalamin po natin. Itong laban ni Meow Meow ay ginto na masasabi. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit naging ginto ang laban niya na ito. Tingnan na kagad natin kontra kay FIDE Master Artem Bardik. Nag-Knight F3 si Meow Meow, D5 si Bardik, E3, Knight F6, C4, E6, Knight C3. Ang cute ng board natin, no? Pero yan po ay naka-default sa chess.com, ha? Paiba-iba yung kulay niya, no? Bishop D6, B3, castles, Bishop B2, A6. Medyo may mga pasakali din itong si Artem. At nag-G3, o di ba? Himbis na i-develop na ng isang tira, nag-G3 pa si Meow Meow. At gusto yatang dito niya gusto yung bishop eh. Fianchetto eh. Rook E8, nag-castle, bishop B7, bookline pa rin. At nag-rook C1, knight BD7, rook E1, develop, knight C5. Ayan, dito ay may binabalak ng hindi maganda ang black. Nag-D3 lang. Ayan, bakit nag-D3 si Meow Meow? Kasi po kung mag-D4, mabibigyan ng chance ang black to play knight CE4 na napakalakas ng knight dyan. Poging-pogi yan kay Artem. Kaya nag-D3 lang dito para maproteksyonan din yung E4 square at the same time. At nag-H6. Ayan, medyo makunat. Abang-abang. Rook E2. Rook C8. Dito palang nawala sa bookline. Novelty ni Artem. Ayan, dahil ayon sa recorded game na naitala pa, Knight E6 ang naging laban na sa posisyon na ito. O, balik tayo sa Rook C8 at nag-Rook EC2, battery. Knight E6, Knight E2, ayan, para maganda ang bukas ng diagonal. Nag-C5 at nag-D4, Knight E4, ayun na, ginamit na yung E4 square. Knight D2 para ma-neutralize kagad at kumapture sa D4, Knight takes D4, Rook takes C2, Rook takes C2, Knight 6 C5. Ayun, para pupunta dito sa D3 at nag-Knight F5. Yan, nagsimula na si Meow Meow. Yan ang inaabangan natin palagi eh. Yung mga paglapit ng kanyang pyesa sa teritoryo ng kalaban. Nag-Bishop F8. Good move, syempre, para suportahan. At nag-Knight DF3. Para dadalhin ba yung Knight saan? Knight E5, Knight D4. Tingnan natin. Nag-Bishop C8 para ma-neutralize. Bumalik. At nag-Bishop G4, pin, H3, Bishop H5, at nag-Rook C1. Yun lang. Medyo nasobrahan ng kunat si Meow Meow. At nakador ka, ba't ka kumukunat? Kaya na-bad mo ban siya, no? Dapat daw ang tira G4. Yan, ang malupais na tira. Bishop G6, Knight E5. Naku, yan ang mga Meow Meow signature. Na kapag kinapture yung sacrifice na yan, may Knight C6 makukuha. Yan ang hinahanap-hanap ni Meow Meow na nature ng laban. Pero, hindi ginawa eh. Nag-Rook C1. Queen D7. Hindi rin napansin dito ni FM Bardik ang tirang Bishop G6. Iwas na. O, simple lang pala. Pero Queen D7 ang ginawa. Bishop A1. Another brand X move. Dapat daw Knight to E2. Going to F4. Atake sa bishop, atake sa pawn, D5 isolated. Ayun, ang mga diskartihan pala doon. Oo nga, no? Pero nag-bishop A1 si Meow Meow, bishop D6, B4, another bad move. Nga pala, ito po ay blitz ha. Online ito. May camera sila bawat isa. Blitz ito. Yun nga lang, hindi sanay si Meow Meow sa blitz sa pagkakaalam ko ha. Pang long game player ito eh. O dapat daw ang tira dito, Knight E2 pa rin. Ayun pa rin. Oh. Pero B4, Knight E6, Queen B3. Grabe, sunod-sunod ang maling tira ni Meow Meow. Oh. Dapat daw Knight C6. Intending to play. Yung mga ganun, Queen takes D5, no? Paparating.
O pero Queen B6, Queen B3 sorry, Bishop B8 dinipensahan, mali pa rin yung tira. Dapat daw ay Rook C8. Ayan, hamunin. Pag capture, let's say ay hindi pwede. May Queen C1 check kitang-kita no. Okay, yan dapat ano. Pero nag Bishop B8, Rook D1. Short time control na kasi. Dapat daw tira ay Queen C2 to control the C file. Yan ang precise move. Rook D1 ang ginawa, Knight X D4. Yon, mali din. Dapat naman daw ang tira ay Knight 6 to G5. Para atakihin yon. Nakapin nga yung Knight. Mag-G4, then Knight X H3, Bishop takes and Bishop takes G4, Bishop G2, then Bishop H3. Yan na pala ang paparating. Then followed by Queen G4, mga ganun-ganon. Equal pero nakaka-pressure. Makaubos oras yan sa puti, mga kamatyas. Blitz pa naman. So balik tayo, Knight X D4, Bishop takes D4. Mali pa rin. Pero ito naman, may tira naman na kakainin yung pawn, di ba? Pero dapat daw Rook takes D4. Atakihin yung pawn, Knight F6 babalik, and Rook D1. Ayun, para i-threat uli yung Knight. Okay, lamang ang puti dyan. Pero ang ginawa ni Meow Meow, Bishop takes D4, kinapture na, Queen takes H3, Queen takes D5, Knight F6. Ayun! Blunderacious ang ginawa dito ni FM Bardik. Dapat daw ang tira ay Bishop takes G3 na to maintain the equality. Tapos sa continuation po, obligadong pansinin niya kasi may Queen H2 checking F1, Queen F2, matchas yan. Obligadong capturein, ano? Queen takes G3 check and Bishop G2, then magkakaroon po ng tinatawag na perpetual check. Pabalik-balik, perpetual. Tabla. Sayang, hindi na i-save ni, hindi niya ginawa yan, Pero Knight F6 ang ginawa, ang sama. Kinapture, medyo damage, ang pangit ng King tuloy dyan. At nag-Rook D4, ayun, natumbukan ni Meow Meow yung malakas na tira. Ayan na paparating, Rook G4 check, nag-Queen E6, Rook G4 check. Bad mo ba rin? Dapat daw ang tira ay Queen H5. Ay, oo nga. Threatening, Queen takes, followed by Rook G4, mga ganon, hanggang sa ligaligin ang King dyan. No? Pero balik tayo. Rook G4 checking F8 and Queen D3. Ayun, bad move pa rin. Sa bagay, short time control na. Ang idea ni Meow Meow is to play Queen H7, kalik-kalikot. Yan ang mga hilig dyan, mga kalikot. Pero dito, Queen D3, yun lang. So, later on, sa infinite analysis ng engine, Queen D3, okay naman, yun ang tira niya. Pero nilagyan niya ng bad move, Bishop E5, Queen H7, King E7 takbo, capture, bumalik sa equal. Rook C8, mga ngalikot ang check, Rook E4, bad move. Ayun, dapat daw po King G2. Prophylactic lang. Pero, nag-Rook E4, Rook C1 checking G2, Queen takes H2, and Queen H4. Baka hindi makita, pipitikan ng capture dyan. Queen E6 nakita ni Bardik. At nag-Bishop G4. Ayan, pinapawisan po ako. Pasensya na. Patay aircon ko, lamig kasi. Queen C6, Bishop F3, Queen D6, Queen G4. Hanap kalik-kalikot. May kalikot ba? Wala naman Allah. Patay tayo. Tagilid ang posisyon ni Meow Meow. B3, Queen H7, threatening capture, Queen D5, Bishop F3, B2. Nako po, wala nga palang sapat na pupuntahan itong Rook para magkaroon ng very strong discovered attack. Rook B4 ang ginawa, Queen D3. Boom! Blunderacious! Bakit kaya blunderacious? Sige nga, pakiguess nyo nga. Ano ang huling bitaw ni Meow Meow na pa-resign si FM Bardik? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatya sa inyong mga effort and boom! Simple chess. Nagpakain ng buong queen. Pinalunok. Pero dapat daw ang tira ay Queen to A5. Wala na. Wala na Siguro Queen E4 dito para depensahan. So, di pa rin makapromote. Pero King F8. Medyo may mga giri-girian pa rin, Kasi ito nga ginawa ng computer, Pero wala na. Ang lapit na, O baka ang gawin na lang dyan, mamaya. Kaso may mga check pa ron,
O yun, ito na, Queen A2 din, popromote na. Ubus! Losing si Meow Meow, pero nanalo pa! Galing ni Meow Meow! O, tingnan natin yung standing. Tingnan natin ang standing. Bakit ba naging ginto ito? Tenen! Ayan po, si Yagis Kaan Erdogmus. Si IM ang nag-champion dito sa Group A. Kukuha ng dalawa dito para sa semifinal round eh. Kulelat si Meow Meow. 1 point lang ang kanyang ipinanalo dito sa double round robin. Sa bagay, ito po ay online. Hindi naman sanay si Meow Meow sa online. Sa pagkakaalam ko, wala talaga siyang record ng tournament na online. Parang ito pa lang eh. Tapos blitz pa. Oh, ayun. Pero ganun pa man mga kamatsas, siyempre happy tayong nakita natin si Meow Meow. At nasubukan ng kanyang husay at nag-iisa lang kasi siyang Elizabeth Harmon dito eh. Puro Adonis ang mga kalaro niya. Walang woman eh. O siya lang. Okay. So sa iba pang tournament si Meow Meow, susubaybayan po natin mga kamatsas ha. Ayan, kagaya ko po, fan din ako ni Meow Meow eh, kasi atakador tong batang to. Yun nga lang, nagkataong online, blitz pa, medyo nanibago siguro. O pagbigyan natin makabawi sa susunod si Meow Meow. Puro itlog ang nangyari. Okay, maraming salamat. Sa mga di pa po nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo. At wag nyo rin pong kalimutang mag-follow sa ating Facebook page Kamatsas. Daily, mayroon tayong ina-upload na videos doon. Endgame tutorial especially. So sa mga gusto magpalakas ng endgame, mag-follow na po kayo sa ating Facebook page, Kamatsas. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.